Mga kwento ng lagim. May maliit na kainan si Maris sa isla. Lagi siyang nakatutok sa pagpapalago nito. Laging abala ang isip niya sa munting negosyo na pinaghirapan niyang maitayo. Goal niya ang yumaman. Hindi naman siya breadwinner, pero nanggaling siya sa mahirap at wasak na pamilya. Habang lumalaki siya, alam niya na marami ang hindi naniniwala sa kakayahan niya, kaya para pabilibin sila ay kailangang magkaroon siya ng maraming pera. Maraming pera. Dahil naniniwala siya na kayang paikutin ng pera ang mga tao, na lahat ay makakaya niyang paluhurin sa harap niya kapag marami na siyang pera. Dahil sa paniniwalang ito, kaya sinusubsob niya ang sarili sa trabaho. Ang bangkero namang si Wilson ay subsob din sa trabaho, ngunit sinisiguro niya na meron siyang oras at panahon na maibibigay sa may sakit niyang ina at sa nobya niyang si Maris. Kahit madalas ay hindi siya hinaharap ng dalaga dahil sa kaabalahan nito sa trabaho. Palagi pa rin siyang umaasa sa pagmamahal nito. Inuunawa na lang niya ang mga prioridad nito sa buhay. Kahit minsan ay natatanong niya ang sarili kung kasama ba siya sa prioridad nito, ay ipinagkikibit-balikat na lang niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay siya pa rin ang nag-iisang nobyo ni Maris, at wala naman siyang nakikitang ibang lalaki na umaaligid dito. Hanggang isang gabi ay mangyari ang hindi inaasahang lagim sa Isla Verde. Kasabay ng pagguhit ng matatalim na kidlat at nakakagulat na malalakas na kulog, ang lupa sa lumang sementeryo ng isla ay nagbitak-bitak. Ang nananahimik na mga bangkay ay nagsidilat at nagkaroon ng kakayahan na bumangon mula sa kani-kanilang hukay. Tila mga gutom sa laman ng tao at uhaw sa dugo na nag-uunahan sa paglabas sa sementeryo upang maghanap ng kanilang mabibiktima. Ang mga kilos nila ay maliliksi, mabibilis at nakakataranta. Samantala, si Wilson ay kakatapos lang painumin ng gamot ang kanyang ina. Kinumutan niya ito, hinagkan sa noo at sinabing magpahinga na muna. Bukas ay ipapasyal niya ito sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin at muling mamasdan ang ganda ng kanilang paligid. Tumango-tango si Aling Wilma. Hinaplos ang pisngi ng anak. Tulad ng lagi niyang sinasabi rito, mag-ingat sa lahat ng oras at maging masaya. Tapos ay isinara na ng binata ang silid ng ina at siya naman ay nahiga na rin sa papag na nasa salas nila nang bigla siyang mapabalikwas ng bangon. Narinig kasi niya ang tila malalakas na yabag ng mga taong nagtatakbuhan. Sumilip siya sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tila mga buhay na bangkay na kumikitil sa buhay ng bawat taong
makasalubong ng mga ito sa labas, kahindik-hindik. At hindi mapaniwalaan ni Wilson ang nakita ng mga mata. Napaantanda siya, nataranta sa dapat niyang gawin. Sinisigurong nakakandado ang pinto nila. Pinalika ng ina sa silid at tiniyak din na nakasarang mabuti ang bintana nito. Napadilat si Aling Wilma. Tinanong ang anak kung ano ang nangyari. Hindi agad makasagot ang binata. Ngunit hindi niya matiis na hindi sabihin sa ina ang kanyang nakita. Bigla rin niyang naalala si Maris. Batid niya na sa ganitong oras ay nasa loob pa ito ng restaurant. Nag-i-inventory kasama ang 2 babae at isang lalaki na tauhan nito sa kainan. May mga pagkakataon pang nagpapaiwan doon mag-isa ang dalaga at doon na natutulog. Hinawakan ni Aling Wilma ang kamay ng anak at sinabing iligtas nito ang nobya kung magkakaroon ito ng pagkakataon. Hindi makasagot ang binata dahil ayaw din naman niyang iwan ng ina sa ganoong sitwasyon. Ngunit sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang unahin ang tao na nagpapasaya sa kanyang puso dahil siya bilang kanyang ina ay matanda na at sakitin pa. Hindi na magtatagal sa mundo. Ipinauunawa rin sa kanya nito na ang pag-ibig ang magsisilbi niyang lakas sa hindi inaasahang malagim na senaryo na dumating ngayon sa kanilang isla. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay dinig na dinig nila ang nakakapangilabot na hiyawan ng mga biktima ng mga buhay na bangkay sa labas. Sa tingin niya, ang iba ay nakapasok na sa mga bahay-bahay. Hinarang niya ang ilang piraso nilang upuan at mesa sa pintuan. Ang aparador ay inusod sa gawin ng bintana upang matakpan din ito. Sa mahinang boses ay sinabi ni Aling Wilma na gamitin ni Wilson ang itak ng yumao niyang ama upang maipanlaban sakaling atakihin sila ng buhay na bangkay. Agad namang kinuha ng binata ang itak na nakatusok sa dingding nila. Maya-maya pa ay nanahimik ang paligid. Marahang sumilip si Wilson sa kunting awang ng bintana. Ang nakita niya ay mga nagkalat na bangkay ng mga nabiktima. Muli ay nanlaki ang mga mata niya nang matuon ang pansin niya sa isang biktima. Nangingisay ito habang unti-unting bumabangon. At sa isang iglap ay naging tulad na rin ito ng biktima sa kanya. Naging isa na ring buhay na bangkay. Umalis si Wilson sa pagkakasilip. Naisip niya kung gano'n ang lahat ng nabiktima ay posibleng maging halimaw, ay lahat sila sa isla ay posibleng maging tulad ng mga ito. Samantala, naka-earpod si Maris, kaya't hindi niya naririnig ang pagkakagulo mula sa labas ng kainan. Abala siya sa pagbibilang ng kanilang kinita. Yung 2 babae na tauhan niya na palabas na sana ng kainan para umuwi ay mabilis na inatake ng buhay na bangkay. Naulingan niya ang sigaw ng mga ito, ngunit
Paglingon niya sa bandang pintuan ay wala naman siyang nakita. Kaya't naisip niya na baka guni-guni lang niya ang narinig. Yung tauhan naman niyang lalaki na galing sa CR ay magpapaalam na rin sana sa kanya para makauwi na. Subalit, bigla rin itong inatake ng buhay na bangkay mula sa nakabukas na pinto ng kainan. Nakatalikod si Maris at pagharap niya ay napasigaw na lang siya nang bumalandra sa harapan niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang tauhan. Mabilis siyang nagtatatakbo palayo sa buhay na bangkay. Nakipagpatintero siya rito sa gitna ng ilang mesa at mga upuan sa kainan. Hindi na niya inalintana ang mga perang nangahulog at kumalat na sa sahig. Nang magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa hagdan patungo sa bubungan ng kainan, ay nagmamadali siyang kumilos at umakyat doon. Dahil tahimik na ang paligid, nagpasya si Wilson na pansamantalang iwanan ang ina. Nagpaalam siya ng maayos dito at nangakong babalik agad. Bago umalis ay sinugurado niyang nakasarang mabuti ang mga bintana at pinto, nang sa gayon ay hindi mapasok ng mga buhay na bangkay ang kanyang ina. Dala ang itak at punuman ng kaba ay maingat niyang tinunton ang daan patungo sa kainan ni Maris. May mangilan-ngilan siyang nakasalubong na buhay na bangkay. Mabuti na lang ay nauunahan niya ang mga ito gamit ang kanyang itak. Ilang saglit pa ay natanaw na niya mula sa malayo si Maris na nasa bubungan ng kainan. Marahang napatayo mula sa pagkakaupo ang dalaga nang matanaw din ang binata. Nagkaroon siya ng pag-asa. Nang makalapit si Wilson, ay papasok sana ito sa loob ng kainan, subalit may buhay na bangkay sa loob na abalang ngingangasab ang walang buhay na katawan ng lalaking tauhan ni Maris, kaya't hindi siya makapasok. Sinisenyasan niya ang dalaga na tumalon mula sa bubungan at sasaluhin niya ito. Ngunit natatakot si Maris dahil may kataasan din ang bubong. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nang matanaw ang paparating pang pulutong ng mga bangkay, patungo ang mga ito sa direksyon nila. Nalingunan din iyon ni Wilson, kaya't minadali niya ang dalaga sa pagdidesisyon nito. Siya raw ang bahala, basta tumalon lang ito mula sa bubungan. Urong-sulong ang mga paa ni Maris. Naghahalo ang luha at pawis sa sobrang nerbiyos. Ang buhay na bangkay na abala sa paglantak sa biktima nito ay naramdaman ang presensya ng binata sa labas ng kainan. Kaya naman, unti-unti itong napatayo. Ang mga buhay na bangkay na papasugod sa kanila ay nag-uunahan ang mga paa sa pagtakbo. Kaya naman, si Wilson ay pilit na ang nobya na tumalon. Nataranta na si Maris. Bigla na lang siyang tumalon. Nasalo naman siya ng binata. Ngunit pareho silang bumagsak sa lupa, sabay na bitawan ni Wilson ang hawak na itak.
Ang buhay na bangkay mula sa loob ng kainan ay aatake sana sa likuran ni Maris. Naging maagap si Wilson. Inikot niya ang nobya at dinaganan kaya't siya ang nakagat nito sa likod. Nang hilakbot ang dalaga, nagawa niyang damputin ang itak ni Wilson at buong lakas na tinagpas ang ulo ng buhay na bangkay na kumagat sa nobyo. Matapos iyon, ay nagmamadali na silang tumayo at tumakbo palayo sa pulutong pa ng mga buhay na bangkay na malapit na rin ang distansya sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa sementeryo. Wala na silang mapagpipilian kundi pumasok sa loob dahil saan mang panig sila tumingin ay nagkalat na ang mga buhay na bangkay. Sa likod ng isang malaking puntod ay pansamantala silang namahinga sa pagtakbo. Pareho nilang hindi alam kung paano nagsimula ang lahat ng iyon. Kaya hindi nila masagot ang tanong ng isa't isa. Labis din ang pangamba ni Maris sa natamong kagat ni Wilson. Lalo pat sinabi ni Wilson sa nobya ang nakita niyang nangyari sa kapitbahay nilang biktima ng buhay na bangkay. Naging tulad din daw ito ng mga yun at malamang ay ganun din ang mangyari sa kanya. Naiyak na lang si Maris. Yumakap siya sa nobyo at sinabi rito na pinagsisisihan niya ang mga oras na sinayang niya. Masyado siyang naging abala sa kanyang negosyo at hindi niya naibigay kay Wilson ang mga panahon na dapat ay inalaan niya rito. Mahal niya ito ng totoo. Subalit, mas pinili niya na maglaan ng mas maraming oras sa pagpapalago ng kanyang kabuhayan. Paano na raw kung maging tulad ito ng mga buhay na bangkay? Paano na niya maipapadama rito ang pagmamahal niya? Sinisi ni Maris ang sarili dahil sa kanya kaya't napahamak ang nobyo. Hinawakan ni Wilson ang kamay ng dalaga at sinabi, "Wala itong dapat pagsisihan dahil ang pag-ibig na ibinigay nito sa kanya mula nang tinanggap siya nito bilang nobyo ay sapat na para sa kanya. Sapat nang malaman niya na siya ang lalaking napili nitong ibigin. Kaya't kung dumating na ang wakas ng buhay niya, ay babaunin niya sa kabilang buhay ang pag-ibig nito. Tulad ng laging sinasabi ng kanyang nanay Wilma, sinabi rin sa dalaga na mag-ingat ito at maging masaya. Isinandal ni Maris ang ulo niya sa balikat ni Wilson. Habang nakasalampak sila ng upo sa malupang lapag ng sementeryo, ay nakasandal sa nitso. Hinawakan naman ni Wilson ng mahigpit ang kamay ng nobya. Dinala niya iyon sa kanyang mga labi at masuyong hinagkan. Ang plano nila ay kuhanin ang ina ni Wilson sa bahay. Tapos ay tutunguhin nila ang bangka ng binata. Ang bangka ang magdadala sa nanay niya at nobya patungo sa ligtas na lugar. Urong sulong man ay narating pa rin ng dalawa ang harap ng bahay nila Wilson. Ngunit ganun na lang ang paglulumo nila nang makitang papasok na ng mga buhay na bangkay ang loob ng bahay.
Napaluhod ang binata at napaiyak. Dadamayan sana siya ni Maris, ngunit nakita ng dalaga na ang buhay na bangkay na nakapalibot sa bahay ay naramdaman na ang kanilang presensya. Mabilis na nagsikilos ang mga ito patakbo sa direksyon nila. Kaya naman dali-dali niyang pinatayo si Wilson. At saka sila tumakbo ng magkahawak kamay palayo roon. Nang medyo makalayo na sila ay napahinto sa pagtakbo si Wilson dahil naramdaman niya ang pagkirot ng sugat niya sa likod na dulot ng kagat sa kanya. Napangiwi siya sa sakit at napatango. Labis na nag-aalala si Maris at sinabihan ng nobyo na paglabanan iyon. Pilit namang inaayos ni Wilson ang sarili. Tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim, at saka muling hinawakan ang kamay ng dalaga para ipagpatuloy nila ang pagtakbo. Ilang saglit pa ay narating nila ang tabing dagat kung saan naroroon ang bangka ni Wilson. Mabilis ang kilos na inihanda niya ang bangka. Tapos ay binili na ni Maris na gawin ang makakaya upang makarating sa ligtas na lugar. Pinaalala niya rito ang laging bilin ng kanyang ina na mag-ingat at maging masaya. Isipin na lang daw ng dalaga na ang kanilang pagkakalayo ay pansamantala lang. Hindi magtatagal at muli silang magkikita at magkakasama sa isang paraiso. Wala naman masabi si Maris. Hindi mabigkas ng kanyang labi ang bigat ng damdaming bumabalot sa kanya sa mga sandaling iyon. Hinagkan niya si Wilson. Sa pamamagitan niyon ay pinadama niya rito ang wagas niyang pagmamahal. Isang mahigpit na yakap ang iginawad nila sa isa't isa. Muli ay narinig nila ang maingay na ungulan ng mga buhay na bangkay at ang yabag ng mga ito na papalapit na sa kinatatayuan nila. Kaya naman, minadali na ni Wilson si Maris nang alinlangan si Maris na iwan ang nobyo. Gusto niyang samahan na lang ito hanggang sa kamatayan. Ngunit ipinagtabuyan siya nito. Pinasakay na siya nito sa bangka. Nagmamadali nang itinulak ng binata ang bangka at pinagsagwan ang dalaga para agad na itong makalayo. Habang papalapit ang mga buhay na bangkay, ay papalayo naman sila sa isa't isa. Luhaan si Maris. Labag sa kalooban niya ang iwanan si Wilson sa senaryong iyon. Tila ba dinudurog ang puso niya. Si Wilson naman ay pilit nagpapakatatag habang inihahatid ng tanaw ang nobya na sakay ng papalayong bangka. Hinihintay na lang din niya na maabutan siya ng mga paparating na buhay na bangkay. Pinagsadyos na niya ang kanyang kapalaran. Napahinto sa pagsagwan si Maris at napapikit na lang nang makita niyang narating na ng mga buhay na bangkay ang kinatatayuan ni Wilson. Sa kabilang isla kung saan ang iba pang nakaligtas ay nagtipon-tipon.
Nasa isang sulok lang si Maris. Tulala at hindi maalis sa isip ang mga nangyari sa isla nila. Sa isang iglap ay nawala ang lahat. Ang kanyang negosyo at ang pinakamamahal niyang nobyo. Noon niya napagtanto na hindi niya nagamit ng tama ang lumipas na mga oras at panahon. Kung maibabalik lang sana niya ang bawat pagkakataon ay mas pipiliin niya na ilaan iyon kay Wilson. Muli siyang napayuko at napaiyak sa isiping iyon. Sa pagsikat ng araw, nagising si Maris mula sa pagkakahiga sa bangka. Dinig niya ang usap-usapan ng ibang mga nakaligtas na nasa pangpang. Ang pinagmulan daw ng pagbangon ng mga bangkay ay isang sumpa. Sumpa ng anak ng mangkukulam na pinatay ng mga taga-isla. May nagsabi rin na dahil sa isang kemikal mula sa isang kumpanya sa bayan na itinapon sa lumang sementeryo ng isla. Ang mga nag-uusap ay napahinto at napatingin sa isa pang bangka na paparating. Sakay nito ang ilang pang mga tao. Napatingin din doon si Maris. Napatayo ang dalaga. Nakisiksik sa nagkakagulong mga tao. Patakbo siyang lumalapit sa bangka para salubungin si Wilson. Nagyakap agad sila ng magkalapit. Nagtataka siya kung paano ito nakaligtas. Hindi rin maipaliwanag ni Wilson. Bagamat ininda niya ang sakit ng kagat sa kanyang likod, ay nagtaka rin siya nang hindi siya galawin ng mga buhay na bangkay. Inamoy-amoy lang daw siya at tapos ay isa-isa nang nag-alisan ang mga ito. At hindi rin siya naging tulad nila. Hinintay niyang mangyari iyon sa loob ng magdamag tulad na nangyari sa iba na minuto lang ay nag-transform na. Subalit, hindi ito nangyari. Ang mga lumipas na oras ay ginamit niya para isa-isang lipunin ang mga buhay na bangkay. Gamit ang kanyang itak, pero malaki ang isla nila. Kaya hindi siya nakakatiyak kung nagapinan niyang lahat. Babalik pa siya roon para tapusin ang kanyang misyon. Kapag malinis na ang isla, ay saka lamang ulit sila makakabalik doon kasama ang iba pa. Sa ngayon ay magpapahinga muna siya at muling tutunguhin ang isla para maghanap pa ng ibang maililigtas at unti-untiin na rin ang pagpapabagsak sa mga natitira pang buhay na bangkay doon. Labis ang tuwang nararamdaman ni Maris. Nagpasalamat siya sa Diyos sa muling pagkakataon na ibinigay sa kanya, sa kanila ni Wilson.